Hello everyone, this is Fer Martinez and we are welcoming you to another episode of our High Energy. Pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa power, yung pong electricity na talaga namang sa ibang lugar sa ating bayan ay lalo na sa mga nandun sa probinsya, talagang umiiyak sila. Narinig nyo siguro yung mga taga-Occidental Mindoro, at yung pang ibang mga probinsya na ang nagpapatakbo po ay yung bang electric cooperative, ano? At hindi lang sila umiiyak sa mahal. Narinig ko nga doon sa isang governor, no, sa may Zamboanga, Sibugay, napakamahal din daw ng electricity sa kanila. Pumapalo ng 12 pesos hanggang 14 pesos per kilowatt hour. So napakamahal po niyan, mga kababayan. At alam ko na kayo ay nagre-reklamo din, at ang mabigat pa dyan ay yung bang hindi mo maintindihan kung bakit lumobo ng ganon ang iyong elektrisidad. At ang feeling nila, wala naman silang nakitang nag-meter reading. Naobserbahan nyo na ba yun? Meron niyang isang kapitbahay kami dati. Isang buwan daw sila galing sa Europe, nagbakasyon. Aba, pagbalik nila, yung presyo ng kanilang electricity, halos pareho rin. Niloloko ko nga yung kaibigan kong opisyal dati sa Meralco. No? Kako baka naman calculation na lang yan. Kumbaga, historical data o computerized. Ano? Kasi wala nang nakikita kang nagre-reading. So, ito ang mga issue na dapat na tinitingnan natin sa power. At ano ba naman ang power? Sa Pilipinas po ay alam naman natin na iba't iba ang pinanggagalingan. But based on the tinatawag nating energy mix, talagang malaki pa rin ang contribution nanggagaling po sa coal power. Ngayon na maganda ang dam, yung pong hydro, galing po yan sa mga dams, no? Renewable po yan. At yun namang iba, geothermal. At meron na rin tayo ngayong wind at pumapasok ang solar. So, ang energy mix natin, meron tinatawag na galing sa fossil fuel, yan po yung coal, yan po yung nanggagaling sa tinatawag nating bunker fuel, na hinahaluan minsan ng ibang another fossil fuel, no? Diesel. At pumapasok na ngayon yung renewable. Ang favorite ko diyan sana yung biomass, yung pumbang galing sa waste, agri-waste, ano? Pag nasa tingin ko, napakalaki ng potential. There was a study that says, this is by United States AID, na ang kanilang estimate, kaya daw nating mag-produce ng 5,000 megawatt. Biro mo, 5,000 megawatt, mga kababayan. Kaya niyang supplyan ang kalahati halos ng Metro Manila kung lahat nitong mga tinatawag na biodegradable, yung mga agricultural waste, kasama po yung mga bunot, no, ng coconut, yung palapa, yung sa amin sa Quezon, o kaya yung mga rice husk, ano, at ang isang pinakamalaki, mga kababayan, nakita ko ito sa Oregon, yung pong trees, no, yung mga puno na kusang pinalalaki para maging fuel. Marami po yun. Na 30% ng mga pinalalaking yan para maging troso ay pwedeng tagtarin at i-pelletize para gawing fuel. Ayan, kumpleto po ang study namin yan. At sinubukan naming magtayo, binigyan tayo ng permiso. But for some reasons, dahil sa na-delay ng 3 taon yung pagbibigay ng conversion permit, hindi na po namin natuloy at ngayon ay nakaambang pa rin na kung sakaling kapusin ang supply dyan sa Caraga ay anytime. Ngayon na mayroong interest na sa iba nating mga mamumuhunan, pwedeng gawin natin. So, in total, mga kababayan, if you are in a community that you are paying more than 8 pesos, ito tandaan nyo 8 pesos per kilowatt hour, sasabihin ko po, mahal yan. At meron pamamaraan sa tingin ko na dapat pag-aralan both the private sector
and the government must form together a partnership. Kaya nga po doon sa IPIRA, doon sa, kumbaga, yung IPIRA po yung batas na nagbibigay ng guideline kung paano ang electricity sa Pilipinas. Yun po ay hinati-hati. Merong generating plant na tinatawag, kagaya po ng mga nagpo-produce mismo ng mga electricity. Then meron ng distribution. Yung pong distribution, kagaya po ng Meralco at ng iba't iba pa. At meron naman ng tinatawag nating Transco na ngayon ay pinrivatize partly yung kanilang facilities na ang sila naman yung nagdi-distribute nationwide. Pero doon sa localized, yan po yung may mga franchise. So, pagka tinanong natin, bakit mahal? Laging yan ang tanong. For your information, and this has been factually verified, ang Pilipinas ang pangalawa sa pinakamahal ang elektrisidad next to Japan. Para bang, paano nangyari yun? Bakit mas mura sa ibang bansa, sa Southeast Asia at sa Asia, ang elektrisidad? So, ito ang isang bagay na laging napapahiya ang ating ibang mga kasama. Bakit gano'n? At dahil, number one, sa ibang bansa po, like sa China, may konting subsidy. Ganon din po sa ibang bansa. Kasi naniniwala sila na pagka mura ang electricity, ay ang manufacturing at iba't ibang bagay na mag-generate ng economic activity ay mas bababa. So yung tinatawag nating multiplier effect. Ibig sabihin, mas marami sisigla ang ekonomiya dahil maraming empleyado, maraming mga produkto na pwedeng gawin. So, ito sa tingin ko ang dapat na tingnan ng Kongreso, ng Executive Branch kung paano magagawa. What is the best way to lower the cost of electricity? At isang napakalaking pahirap yan para sa isang pamilya na kumikita lang ng minimum wage. Bagaman at meron tayong iba't ibang sektor na meron tinatawag na libre halos pagka ikaw ay kumukonsumo lang ng so much, maganda naman yung batas, Pero pag tiningnan mo pa rin, talagang pagka hinampas ka ng 10 piso, 12 pesos at 14 pesos per kilowatt hour, mga kababayan, ang bigat nun. Lalo kung sa probinsya. So, samantalang may mga teknolohiya, again, may mga technology na hindi mo na kailangang importin yung feedstock. Ibig sabihin, yung pong ginagamit na panggatong. Kasi ang ginagamit nga nating na imported na panggatong, although meron tayong isa sa pinakamalaking supplier dito ng coal, yung Semirara, ay nakakapagbigay. Pero dahil sa international pricing ang kanilang pong ginagaya, ibig sabihin, ang reference nila, dahil ini-export din nila yan kaya nagmamahal din, mga kababayan. Samantalang, kung gagamitan mo yan ng agri-waste, halimbawa, yung ipa, yung pong balat ng yung palay, yung pong mga tinatapon-tapon lamang natin sa ating kabukiran, maniwala kayo, bababa hanggang 6 pesos ang presyo. At kahit lagyan mo pa ng distribution charge yan ng mga 150, hindi po yan aabot ng 8 pesos. Yan ang aking isang malaking panukala at naghahanap po tayo ng mahuhusay na investor kasi yung technology po ay nandyan na at matagal na yung technology na yan. Ang kailangan lang talaga ay wika nga decisive action. At ibig sabihin, may mga probinsya na handang i-entertain itong ganitong technology na biomass, At yung mga regulatory aspect, baka pwedeng bilis-bilisan natin yung pag-approve kasi pagka po dun pa lamang sa conversion ng lupa, aabutin ka na ng siyam-siyam, kagaya nung nangyari sa amin sa Caraga. Maniwala kayo, buong investment package ay na-delay. Sayang. Pero ako naman, natutuwa ako dahil sa DENR, yung mga environmental requirements, madali naming nakuha dahil nga sa yan ay biomass, that is pro-environment.
Pero doon po sa mga ibang aspeto, no, mga local permits, natutuwa ako sa Mindanao, mas mabilis kumilos ang mga taga Mindanao na local officials. Ano po? Hindi naman sa sinasabi ko na sa iba mahirap. Ano? At ang isa sa mga nagiging issue ngayon ay yung papel ng cooperative, electric cooperative. Marami nang nagsara na electric cooperative, mga kababayan. At kung manapansin ninyo na yung electric cooperative nyo ay mas madalas ang walang serbisyo o mahaba ang brownout, ako, personally, sasabihin ko, mag-petition na kayo sa NEA na i-take over na yan ng kung sino o ibenta na lang yan sa private sector sa mga investor na mas makakapagpatino ng pagtakbo niyan. Kasi habang kayo ay walang electricity, napakamahal po nun. Ang tama sa inyo kasi hindi ka makapagnegosyo, hindi ka makagalaw ng husto. So, if a province or a municipality at that will be deprived of electricity, paano pag-aaral ng tao, yung negosyo mo, napakahirap mo. You're back to, wika nga, setback of so many years. Ano? Kaya energy is so important. Para yung sinabi mo na wala kang gasolina. Ano? Can you imagine? Na-imagine nyo po ba na ang isang bayan ay walang gasolina? Para rin yung sa electricity. Although, medyo mahina-hina ang tama pagka nawalan ka ng electric kasi sa gabi, madilim ka. Paano kung dependent ka ang iyong kumpanya, ang iyong negosyo sa pagkakaroon ng electricity, no? Yung mga motor mo hindi tatakbo, yung air conditioning mo pagka refrigerated ang iyong ginagawa. So, mga kababayan, napaka-importante ng power sector. Kaya yung efficiency, yung pricing, talagang kailangan siniseryoso yan. Hindi lang ng gobyerno, mga kababayan. Huwag po nating iasa lahat yan sa gobyerno. At ito ang hamon sa mga private sector, no? So tuklasin natin ang the best way to provide electricity. At alam ko, marami dyan pag nabigyan lang ako ng pagkakataon, if we can be given this opportunity to introduce, yan sa tingin ko ang kailangan pag-usapan. At hindi nagkukulang ang mga investor sa aspect na yan. Marami na po akong nakausap, mga foreign investors na naghahanap ng mahusay na partners, meron silang technology, pero how to navigate, sabi nga, how to navigate the local condition, yun ang nagiging challenge. Kaya natutuwa ako, we are opening up our economy, nagkakaroon na po ngayon ng relaxation pagdating sa investment sa power, pagdating sa investment sa iba't ibang aspeto ng ekonomiya. Kasi kailangan natin dalawang bagay. Hindi lang yung investor, yung pera mismo, kung hindi po yung teknolohiya. Kasi kung hindi tayo magiging open sa pag-accept ng new technology, mas advanced technology, at ng pera na mismong magbibigay ng puhunan, wika nga, pag nasanay ka na sa mahal, hindi na aandar, hindi na po aangat ang isang bayan na napakamahal ng energy cost. Maniwala kayo, hindi magiging competitive ang iyong produkto na mahal ang cost of production. Diyan tayo tinalo ng ibang mga kababayan ng ating mga kasama sa region. Kaya nalampasan tayo ng Thailand sa export, nalampasan na tayo ng pati ngayong Vietnam. Bakit? Mas mura ang electricity nila. Of course, lalo na ang China. So, can you imagine ang presyo mo? Pangalawa na sa Japan? Ang Japan, ano po ang per capita income ng Hapon? Sus ko. Kung ang ating per capita per dollar $2,500 lang, sila 15 to 20 times. Ang Singapore nga per capita income $60,000. Paano nangyari yun? Paano nangyari na ang mga Singaporean ay kumikita ng hindi lang 10 beses, kundi halos 30 times more? Matatanggap mo ba yun? Matatanggap mo ba ng isang maliit na Singaporean ay kumikita ng 30 times more than a Filipino? Yan ang isang hamon, at all is because, number one, they have more efficient energy, infrastructure,
they have better ways of governance. Kaya yung mga tatlong element na yan na pagka sinabi natin, governance, infrastructure, productivity, mga kababayan, maniwala kayo dito sa High Energy Program. Matatakel natin itong mga bagay na dapat nating iniisip bilang isang Pilipino. Paano tayo magiging competitive? Paano yung mga exporter mo makakapasok sa world market? Paano magiging competitive si Mang Juan na naandun sa malayong probinsya pero nakakarating ang produkto na mas mura? Gustuhan nyo ang ating maiksing discussion tungkol sa power, and we will be inviting personalities specific to this sector. Nang sa ganun ay, and I hope that you can write us back or you can give comments in our website, in our wika nga dito sa ating SCTV ha. Yan po lamang at magandang hapon, magandang umaga, whatever time you have seen this. And please like or subscribe our channel at ang aming programa dito sa SCTV na High Energy. Thank you very much.